Tarantado kayo! Ha? Napakadami. Hindi lang yung DPWH. Ako ang sinasabi ko nga, yung mga sinasabi nilang institutional knowledge, yung mga matatagal na sa gobyerno, yan po ang mga tunay na mga korap sa gobyerno. Pagka may bago, katulad natin, nung inappoint po tayo sa gobyerno, bago tayo, ang tawag sa amin, mga bakasyonista lang yan, mawawala din yung mga yan. Yan ang mga sinasabi nung tinatawag na institutional knowledge. Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na ng mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. Buti pa yung Meralco, hindi namin mapakiusapan. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal ng mukha hanggang ngayon, kahit sa kitang-kita na sa dilim ng kanilang mga ginagawa, nandiyan pa rin. Ang sa akin lamang po, ang dapat suportahan siguro natin ay yung may takot sa batas. Pangalawa, yung marunong sumunod sa batas. Pangatlo, yung may respeto sa batas. Tama po yung sinasabi ni Director Bobby Diestra, no? Hindi lamang po sa DPWH, hindi lamang po sa DAR, pati po sa DA, yung mga FMR na yan. Kailangan pa po ng approval ng congressman bago magkaroon ng mga proyekto. Ang hinihilahin ko lamang po, suportahan natin yung mga dapat suportahan ng mga mamumuno sa ating bayan na may malasakit sa taong bayan at minamahal ang Pilipinas. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan niyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan niyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang malay-malayat pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, bayan naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayang Pilipino. Participant to ako ng EDSA 1, EDSA 2. Saksi po ako sa people's power na sinasabi nung kapanahunan ng tatay na adik na Bongbong Marcos. Bakit ko po masabing adik? Personal knowledge ko po. Dahil may markad, may mga kaibigan ako
na personal nilang mga kaibigan at sila mismo nagsasabi na ito po ay lulon sa droga. Magbibigay po ako ng isang magandang halimbawa na pag ang membro ng isang pamilya ay biktima ng illegal na droga, buong pamilya namumroblema. Pag wala nang manakaw, kay tatay, kay nanay, kay ate, ay kay ditsi, sa kapitbahay na nagnanakaw. Dati na niyong nalaman na bangag si Marcos pinatunayan na ng kanyang kapatid. Alam mo, sinasabi ng mga alipores ni Marcos, lalo na itong buwang-buwang lukalit na Claire Castro, na wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Sinasabi na itong bayaran ng Big Lacson, wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Mga kaibigan, kung kayo miyembro ng isang magnanakaw na grupo, nagnakaw ngayon sa bangko, kasama si Saldico, kasama si Marcos, kasama si Duarte, kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, hindi ba kayo naniniwala? Personal knowledge? Paano naging hearsay ang isang katotohanan na binanggit ni Saldico na si Marcos ang nag-utos ng mga insertion sa MyCap at nagbigay siya ng 25 billion na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga retrato, yung mga maleta, saan dinala? Sa bahay ni Martin Romualdez, may picture sa kanyang pamilya. Talagang magnanakaw itong pagpinsan. So, papayagan pa ba natin na magpatuloy? Papayagan pa ba natin sa 2026 na budget? Inuunahin na naman si Marcos sa unprogrammed funds? Mga kababayan, maski wala si Saldico, alam na natin na si Marcos ang magnanakaw kasi alam na niya na may insertion doon sa National Expenditure Program. Tinuloy pa rin niya. Ibig dito niya o tapyasin kung matino siyang pangulo, dapat tinanggal na niya yung pera na yun. Para hindi malustay. Pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Nabisto na magnanakaw talaga numero 1 itong Marcos Jr. Tinanggal nila yung BIR, baka yung commissioner ng BIR, tinanggal nila. Ang asawa noon, utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng kanyang porsyento. Tinanggal, may bago na naman. Na papahirapan natin mga taxpayer. So, kung patuloyin pa natin ito si Marcos, hindi tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan hindi lamang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa ating paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisman, alam ko, sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin. Alam nyo, nung panahon ni Erap, ganun din ang mga pulis. Hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila yan, ang daming kasalanan ni Erap, ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya inikayat din namin sa inyo, mag-isip-isip kayo. Sinabi na ng kapatid, saan ba tayo makakakita ng isang kapatid na sinasabi niya, totoo, yung kapatid niya ay bangak, nagko-cocaine, matagal na. Hindi nyo ba, mga kababayan, mga policemen, hindi nyo ba napapansin si Marcos tuwing nagsasalita ng iwi-iwi yung mukha? Nauutang. Kasi produkto na yan sa pagtuturuga niya. So saan bang bansa na mayroong ating na Pangulo? Ang Pilipinas lang, tayo na ngayon ang pinaka-corrupt na bansa
sa buong ASEA. So, ako po'y nalalawagan sa inyo, magsama-sama tayo, magkabuklod-buklod po tayo para pagpatuloy itong hinahin natin ating panawagan ng ating mga mahal na mga pulis, mga military na mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang patuluyan ang ating bansa. Mahuhulog na tayo sa bangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos Pangag yan sa Malacanang, mga kababayan. So, okay ba tayo, Maring Eric? Marcos resign! Marcos resign! Ikulong! Aristuin! Marcos resign! Aristuin! Ikulong! Marcos resign! Marcos resign! Aristuin! Ikulong! Sa Selda 13! Marcos resign! Aristuin! Ikulong! Sa Selda